Sa puntong ito po ay makakausap po natin si FIVOX Director Renato Solidum. Kaugnay po ng nangyaring lindol na yan noong nakarang Biyernes. Magandang hapon po sa inyo, Director Solidum. Magandang hapon, Gigi. Opo, at matanong lang po namin itong lindol na ito, nabanggit nyo po na maswerte pa rin yung Pilipinas at talaga pong hindi po napuruhan, kumbaga, nitong lindol na ito. Tama po yun. Unang-una, yung distansya ng epicentro, mahigit 112 kilometro yung main shock. Napalayo na sa mga baybayin ng pinakamalapit na isla ng Samar at Siargao. At dahil dito ang maximum intensity na naitala, ito po yung lakas ng pagyanig. Sa ilang bayan ng Eastern Samar ay 7 lang. At dahil dito, hindi masyadong marami ang damage. Kung sa lupa nangyari ito, yung ganun po kalakas na lindol, baka mga intensity 8 ang lakas ng pagyanig, ay posible pong marami ang bumagsak na bahay at mga landslide na mangyari. Pangalawa, yung pagkilos po ng Philippine Trends noong Friday, na usually ay purely vertical, ang delikado na pagkilos para mag-generate ng malaking tsunami, inahaluan ng may pagkahalang o horizontal component, kaya hindi masyadong napaangat yung lupa at hindi naging destructive yung tsunami dumating. At most half a meter o kalahating metro lamang ang naobserbahan sa bandang Siargao Island. Opo, ito pong nabanggit nyo rin, magkakaroon po ng marami pang aftershock sa susunod na buwan. Ano pong pwede maging epekto nito do sa mga struktura na maari pong, yun nga po, madaanan ng mga pagyanig na ito? Karamihan po ng mga aftershocks na nare-record ng ating instrumento ay hindi po ganoon kataasan ng enerhiya o magnitude, kaya hindi po nararamdaman ng mga tao dyan sa Samar and Surigao del Norte. Pambihira po ang nararamdaman. So essentially, kung ganito lang po ang mga aftershocks, hindi naman magkakaroon ng epekto yan. However, baka paminsan-minsan, baka may malaki-laki at madagdagan pa yung sira ng iba. So dapat, ang ginagawa ng mga engineers, ng mga lokal na pamahalaan at public works ay mag-inspeksyon sa mga gusali at facilities na naapektuhan. Tingnan kung structural o hindi at ayusin kung pwede pang maayos para naman sa mga susunod na malalakas na lindol ay hindi ito madali. Opo. Siyempre, Director, na pag-usapan tong lindol, ano po, medyo malakas tong galing sa Visayas. Yung pong kondisyon ng West Valley Fault na parati pong napapag-usapan, ano po ang sitwasyon naman po nito ngayon sa ngayon? Yung nangyaring paglindol sa Philippine Trends dyan sa Samar, wala namang epekto ito sa West Valley Fault. Sa ngayon, hindi naman kumikilos pa ito at wala tayong napapansing maliliit na lindol. Pero hindi ibig sabihin magkampante tayo habang tumatagal na hindi kumikilos ang isang fault, nag-iipon ito ng enerhiya. So dapat sa Kamaynilaan at karatig ng mga probinsya, dapat paigtingin pa rin natin ang ating paghahanda. At ang pinaka-importante dito ay siguraduhin maayos ang mga gusali at mga bahay. Dapat magkaroon ng inspeksyon at the local level. Tingnan kung maayos at kung hindi maayos, tingnan kung paano pagtitibayin. Apo, Direktor, panguling katanungan po, ano po yung pinakamainam na paghahanda o di kaya ay dapat maging reaksyon ng publiko sa oras po na makaramdam ng lindol? Una-una, kapag malakas ang pagyanig, dapat umusto sila sa isang ligtas na bahagi ng mga silid tulad po ng mga sulok na may poste at biga, malayo sa mga salamin na mababasag. Kung may matibay na mesa, sumukob sa ilalim, matawakan na mesa, saka lumabas pagkatapos ng pagyanig. At kung sila ay nasa dalampasigan, pumunta sa isang mataas na lugar, hindi naman ganun na sa tuktok ng bundok, kundi elevated ground lang, na patas-taas sa mga baybayin. Kung nasa dagat kasi yung lindol, baka magka-tsunami. At ang pinakamainam para magawa yan habang may lindol at pagkatapos na baka magkaroon ng tsunami, ay nagkakaroon sila ng mga earthquake drill at importante sa mga baybayin yung tsunami drill. Maraming pong salamat sa inyong panahon. Si FIVOX Director Renato Solidum.